Kaugnay pa rin po ng water level sa mga pangunahing dam sa bansa, mga kausap natin si Susan Espinueva, Chief ng Hydrometeorological Division ng Pag-asa. Magandang tanghali po, Ms. Susan. Si Mariz Umali po at live po tayo sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga rin, Mariz, ang tanghali sa ating mga viewers ngayon. Ma'am, napakatindi po ng init ng panahon. Kumusta na po yung water level sa mga pangunahing dam sa bansa? Well, may mga good news tayo, may mga bad news tayo. Alin ang gusto mong unahin ko, Marie? Unahin niyo na po yung good news. Okay. Well, ang Angat na pinakamalapit sa atin, above rule curve siya. Okay. 15 meters, 0.71 above rule curve siya as of 6 o'clock this morning. Alright. So, ibig sabihin nun, mataas siya na, Mataas, nasa yung 15 meters. 204.64 meters siya ngayon, and kapag sinasabi natin 15.71 meters above rule curve, kayang-kaya niyang tugunan yung mga requirement natin ng water supply sa Metro Manila, irrigation sa Bulacan, and of course yung power generation. Alright. Medyo nag-compute na ako eh. Pag ilagay natin na 0.3 meters ang binababa niya every day, yung daily decrease niya. Dahil po sa init ng panahon, yun po yung average? Dahil sa init ng panahon, ang trend niya pababa. Although mataas siya, ang trend niya pababa. Opo. April 11 ngayon. So after 1 month, ilagay natin 30 days, 9 meters. Alright. So pag minus pa yung 9 meters sa 200 present plus. elevation niya ngayon, mataas pa rin siya. Okay. Which Hindi is pa around aabot sa critical May 11. level. Hindi pa Oo. siya abot ng critical. Okay. Yun yung maganda sa Angat. Paano naman po yun yung ang mga ibang mga maganda. pangunahing mga dam? Pero the rest of the dams na minomonitor namin, Ito na yung bad news. full curve na sila ngayon. Okay. Ang pinakamataas na deviation is itong itong Pantabangan Dam dito sa Nueva Ecija, which is almost 10 meters below rule curve. Opo. So, maapektuhan dahil may third cropping ang NIA, medyo maapektuhan yung mga program areas nila for the third cropping. Okay. For irrigation purposes. At ito rin pong Magat Dam, no? Halos 20 metro rin po ng water level ang ibinaba nito. Pero sinasabi naman po ng pamunuan, hindi naman kailangan mangamba o hindi naman daw kailangan mabahala. Kasi sa ngayon, almost 5 meters ang deviation niya from the rule curve. And alam naman natin, within the watershed, may mga bunduking area yan, nagkakaroon pa rin ng mga localized thunderstorms. Okay. So, more or less, na-offset yung evaporation dahil sa tindi ng araw or init ng panahon. Ang sinasabi po, ma'am, ng Pag-asa, hanggang katapusan pa ata ng Mayo, magiging mainit ang panahon, no? Bagamat sinabi nyo nga, merong mga konting mga local thunderstorms in some areas na nakakatulong para magkaroon ng tubig. Paano po kaya yung mga lugar na walang ganoon at magiging sapat pa po ba yung nilalaman ng ating mga dam para matustusan yung mga pangangailangan ng mga nasasakupan nilang mga lugar? Yun ang magkakaproblema tayo. Lalo na kapag puproceed pa yung madidelay ang ating onset ng rainy season, tuloy-tuloy ang pagbaba ng ating mga dams ngayon. Ayun ang medyo madidelay rin yung So ano na lang po ang dapat gawin ng mga lokal na pamahalaan, ng mga mamamayan? So ang palagi naming advice is magtipid sa tubig. Aside from that, kapag may mga pag-ulan, ipunin nila dahil pwede namang gamitin yun for yung mga ordinaryong mga household chores. Yes, oo. Yan, palaging yan. Yan yung palaging dekahon na advice namin sa ating mga kababayan. Alright, pinakamahalaga talaga magtipid at magtipid ng tubig. Maraming salamat po at magandang tanghali po, Ms. Susan Espinueva, Chief ng Hydrometeorological Division ng Pag-asa.